si Senator Bato de la Rosa pagpapaliwanagin sa mga reklamo laban sa kanya sa Senate Ethics Committee. Kaugnay niyan, kumuha tayo ng karagdagan pang detalye sa pag-uulat ni Bombo Angelo Aganan. Bombo Dennis, Bombo Ever sa ating patuloy na pag-antabay dito sa Senado. Mano si Senator Ronald Bato de la Rosa kaugnay ng mga reklamong isinampas sa kanya sa Senate Committee on Ethics ayon kay Senate President Vicente Tito Soto III. Ngunit nilinaw naman ni Soto na irerekomenda pa lamang umuna niya sa komite na padalhan ng liham si de la Rosa upang pagpaliwanagan ito sa mga reklamong isinampas sa kanya. Paliwanag pa ng senador, maaari itong maihalang tulad sa isang show cause order sa isang tao na hindi sumipot at pagpapaliwanagin kung bakit hindi siya papatawan ng contempt. Dagdag pa ng Senate President, wala pa rin naman komunikasyon kay De La Rosa ang Senado matapos itong hindi na pumasok. Kaugnay niyan, pakinggan natin si Senate President Vicente Tito Soto III. Isasuggest ko pa lang, hindi ako chairman ng ethics, sa exhortation lang ako. Isasuggest ko na hingan si Senator Bato ng explanation. Kumbaga sa show cause, why we should not follow or give in to the complaint. Kabilang sa mga reklamong isinampa kay De La Rosa ay ang pagliban nito sa mga sesyon ng Senado at patuloy na pagtanggap ng kanyang sahod sa kabila ng hindi pagpasok. Matatandaan din na huling pumasok si De La Rosa noong Nobyembre na nakaraang taon matapos ang mga ulat na mayroon ng arrest warrant nilabas ang International Criminal Court laban sa kanya hinggil sa umunoy pagkakasangkot sa war on drugs ng Administrasyong Duterte. Samantala, Bombo Dennis, Bombo Evers, usapin naman ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, binigyan diin ni Soto na handa ang Senado. Ipasa man o hindi ng Kamara ang articles of impeachment laban sa bise. Muli naman binigyan diin ni Soto na mahalagang handa sila kung ano man ang maging pwedeng mangyari nang sa gayoy magawa nila ng tama ang kanilang trabaho kung sakaling umakyat ang reklamo sa mataas na kapulungan. Dagdag pa niya, hindi rin daw siya nagmo-monitor kung ano ang kaganapan sa Kamara kaugnay ng impeachment proceedings upang manatili umano siyang neutral o walang kinikilingan. Muli pakinggan natin si Senate President Vicente Tito Soto III. Ipasa nila o hindi, prepared kami. Yun ang importante. Kaya kami nagkakaroon ng mga pagsisimula ng preparation. So just in case, nakarating sa amin. Pero kung ano man ang nangyayari doon, ako personally, hindi ako talaga nag-monitor sapagkat mas pagmuting hindi ko narinig yung mga mangyayari doon at manatili ako. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Angelo Aganan and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Tuloy-tuloy tayo sa atin po mga balita, mga kabombo at mga ka-Star Nation. Ipinagpaliban yung arraignment o yung pagbasa ng sakdal dito kay dating TV host na si Jason Sa. Yan ay isinagawa dyan sa Pasig City Regional Trial Court, yung pagharap po sa kanya sa Branch 118 ngayong araw ng Lunes, 4 ng Mayo. May kaugnayan ang kasong ito doon sa umano'y pagpapakalat ni Sonsa ng maling impormasyon. May kinalaman sa kalusugan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na kalaunan ay natuklasan na hindi pala makatotohanan. Ipinaliwanag ng abogado ni Sonsa na si Attorney Mark Tolentino na pinagkukomento lamang ng korte ang Department of Justice kaugnay sa tugon sa loob ng 10 araw. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.